Usapan natin tungkol sa ating bago pong series, no, sa kay David being a man after God's own heart. Hindi naman po sa pinigilan siya, no, pero muntik nang pigilan yung buhay niya. Naalala niyo po ba? No? Na may tangkang patayin siya ni King Saul. Naalala niyo po? Tama? Tama? Naalala? Parang di naalala. Okay, so 1 Samuel po, chapter 19. Makikita niyo rin po dito, no? Nung time na gusto nang patayin talaga ni King Saul si David, nagpadala siya ng mga tao kasi nagtatago na po si David during this time. So, nagpadala siya ng mga tao, tapos ang nangyari, tumakbo si David sa lugar na ang tawag ay Nayoth. At yun po ay sa lugar ng Rama. Naalala niyo po. No? So, habang nandoon si David, nandoon si Samuel at kasama yung mga propeta, no? And pagpunta doon ng mga taong pinadala ni King Saul, unang beses, ang nangyari po, hindi nila natuloy yung balak nilang gawin kay David. Kundi ano pong ginawa nila? Ano pong nangyari? Alam niyo po, naalala niyo? Nag-worship sila. Pagdating nila doon sa lugar na yon, hindi nila alam kung ano nangyayari. Bigla na lang din sila nag-prophesy, nag-worship doon sa lugar na yon. Tapos ngayon, nakarating kay King Saul, ano na nangyari? Ganon. Ganito po yung nangyari, King Saul. Nagpadala ulit siya pangalawang beses. Pangalawang beses, alam niyo po nangyari? Ganon po ulit yung nangyari. Nakalimutan ko kung ilang beses. Basta dumating sa point na si King Saul na mismo ang nagpunta po doon sa Rama. No? Ang sabi, habang papunta pa lang siya sa Rama, malapit pa lang siya sa Rama, hindi niya na rin alam yung nangyayari sa kanya. Kundi, gusto niya nang mag-worship, mag-prophesy. Kaya nga po nagulat yung mga tao Akala nila prophet si King Saul. Kasi nagpa-prophesy siya habang papunta siya sa Rama. No? Hindi natuloy yung gusto niyang mangyari kay David. No? Para pigilan yung buhay ni David maging hari ng Israel. No? So, minsan may mga instances sa buhay natin na parang napipigilan tayo. Tama, gawin yung dapat na ipinapagawa sa atin ni Lord. May purpose si Lord sa buhay natin, tama po ba? At bawat isa sa atin, unique yung purpose na yon, no? At ibinigay, inilaan ni Lord yun sa buhay natin. Amen. And minsan, hindi man tao, kundi mga challenges sa buhay ang tila magtatry, pigilan tayo sa dapat natin gawin. Minsan tatakbo tayo sa purpose natin. But, if we will run patungo sa Panginoon and we will ask God, no? And we'll ask help from God, aalisin ni Lord yung mga humahadlang sa purpose niya sa atin. Amen? Amen. Sige po tayong lahat. Before we continue, before we sing, let us just close our eyes for a while. Sige po, pikit tayo. We will pray. Maaring, bago ka pumunta dito, nag-iisip ka, huwag na lang kaya pumunta. Mainit dun sa church, gano'n. O kaya baka umulan. And, sige po, let us close our eyes. Let's just think of the time na hindi ka sinukuan ni Lord. And that can be a reason, that could be the reason why you are here. No? Kasi hindi tayo sinukuan ni Lord. Kaya naman, di ba, hindi mo din alam, kahit na parang ayaw mo, yung paa mo parang pinipilit kang lumakad patungo sa simbahan, patungo sa presensya ni Lord, di ba? So, why not, let's just give our best today in worship. God, we pray, O Lord, na kahit ano man, Panginoon, yung mga dala namin, yung mga challenges, mga problema, Lord, mga isipin, mga hadlang, Lord, sa isip namin, sa buhay namin. Patuloy, Lord, na maibigay namin yung worship na nararapat po sa inyo kasi hindi nyo po kami sinukuan. Katulad, Lord, kay David, Lord, hindi mo hinayaang mapahamak siya, hindi mo hinayaang
hindi maganap yung purpose mo sa buhay niya, Lord. And one of our purpose, Lord God, bakit kami nandito is to give you the highest praise that you deserve, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na maibigay namin yung buong kalakasan, yung buong kami, Lord God, when we are singing to you, Lord God, today. Lord, may these songs of praises, Lord, lift you up in the highest, Lord God. Maraming salamat. We just give you honor and just sing this song, Lord, we give you glory. Hindi nagbabago.
nagsasabi sa kataas-taasan, ka pa rin ang hari. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. Oh,
gitna ng dilim, ako'y mananalangin. Sa gitna ng gulo, patuloy sa'yo kakapit. Kahit di pa maayos ang lahat ng bagay, ipagkakatiwala sa'yo aking buhay. Dahil ang yakap mo, tanging sandigan ko, wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Lilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas magagaling sa'yo. Sa lakas ng bagyo, tahanan ko'y salita mo. Sa mahirap na laban, pangako mo ang sandigan. Kahit nasugatan, hindi mo pababayaan. Pagkakatiwalaan, Jesus ang iyong pangalan. Dahil ikaw, Diyos, dahil ang yakap mo, ang tanging sandigan ko, wala nang babantay sa wagas na pag-ibig mo. Lilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas magagaling sa'yo. Ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Diyos ng lahat. Di mo iiwanan, di pababayaan, pawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Diyos ng lahat. Di mo iiwanan, di pababayaan, o pawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Diyos ng lahat. Di mo iiwanan, di pababayaan, pawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan, dahil ang yakap mo, ang tanging sandigan ko, wala nang babantay sa wagas na pag-ibig mo. Nilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. O Diyos, di namin kaya kung wala ka. Lord, di namin kayang kaharapin, Lord, yung mga challenges, Lord, sa buhay namin kung hindi namin kayo kasama. That's why, Lord, ikaw lang ang hahanap-hanapin namin. Tanging ikaw ang aming sandigan, aming lakas, O Lord. We know that you are faithful, O Lord. Kaya naman, Panginoon, we just continuously, Lord, trust you. And for all, Lord God, of our praises today, Lord, we just give you honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
And magandang umaga po sa ating lahat. Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. And itong series ni Pas, itong bago niyang series, nadaanan niya yung favorite part ko nung buhay ni David. Yung sa confidence na meron siya. Basahin ko lang yung sa 1 Samuel 17, chapter 17, verse 34 to 37. Sabi dito, "But the David said to Saul, 'Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it and struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hands of this Philistine." Minsan kasi tayo, we claim na servant tayo ng Panginoon. And siya yung kung ano yung Diyos na meron si David, siya yung pinaglilingkuran natin. Pero minsan kasi, dumarating yung time na sinusubok tayo ng Panginoon, minsan talaga na shaken yung faith na meron tayo. Kaya gusto ko yung verse na to kasi pinapaalala lagi na ng Panginoon sa akin na kung may pinagdadaanan ka man ngayon, surely pinagdaanan mo na rin to before at nabagdagang pa mo to dahil sa tulong ng Panginoong Diyos na meron ka. At kung ano yung Panginoon na meron si David ng mga panahon na to na hindi nagbabago. Kaya kung ready na po tayo magbigay, let us pray. Lord, Panginoon, maraming salamat nga sa mga oras na to, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magbigay, Panginoon, magbalik sa iyo, Panginoon, bilang papuri, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na sustain, Panginoon, yung mga pangangailangan namin at patuloy na paglawakin, Panginoon, yung mga part, Panginoon, ng mga pinagkakakitaan na bawat isa. Kaya maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. But you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just a song I sing. It's my life. And when I think upon the time, sing because of grace. Oh, Lord, here's my offering. I lay you down and you raise me up. You live your life and peace and hope that won't give up. All my tomorrows are safe in your hands. You died for me once, and I know this is true. Magandang umaga po. Pakibati nyo nga yung katabi nyo para sa akin. Sabi nyo, ay masaya ako nakatabi kita ngayon. Sige nga. Talaga ba? Baka hindi Yun totoo. Sabi, ay naunahan ako sa upuan ko. Minsan may mga ganun, favorite chairs, di ba? Pero ang dapat na favorite place mo every Sunday is the church. Amen? O yung worship place natin dito sa Grace. And we thank God dahil tag-ulan na po. Pero may konting tag-init pa rin, Kaya pagpaumahin nyo na lang at lang tayo, magtyaga-tyaga dahil hayaan nyo, balang araw, siguro malay nyo, next month mapuno na yung Project Sanctuary, di hayahay na tayo, di ba? Yeah. But anyway, marahil nagtataka kayo, supposed to be si Pastor Joshua para sa kanyang series, pinakiusapan niya ako dahil meron siyang importanteng lakad. So, ako muna magbabahagi ng word sa araw na ito. And I actually enjoy listening dun sa my series of preachings, lalo dun sa may natapos about being the bride of Christ. And ngayon naman yung about after God's own heart. And siguro, kagaya nga nasabi ganun ni Pastor Lights,
Minsan may mga lakad ka na biglang naantala, di ba? Meron kang ginagawa, biglang nagkakaroon ng sudden changes. So, parang ngayon lang din yan, nagkaroon din ng sudden change, di ba? At siguro pagbalik ni Pastor Josh ay itutuloy niya yung serye. And for now, ay nais kong ibahagi sa inyo ang what I believe to be, from time to time, we have to be reminded of na mahalagang binabanggit ng salita ng Diyos. And let us first read the passage that we're going to study. Can we all rise up to give reverence to the reading of God's Word? Sabi rito, let's read all together. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Salamat po, maaari na po tayong maupo. And we know this passage. This is what we call sa mga baguhang Kristiyano. Ito po yung tinatawag na the Great Commission passage. Okay? And itong passage na ito nagsasabi sa atin yung kung ano ang dapat na main thing na ginagawa natin sa church. Now, before we start off, let me ask a question. At ang tanong ko po ay, what do you think is the reason why you're still alive today? Di ba? Para saan ka ba bumabangon? Para sa kape? Ano ba? I don't know, iba para sa kape lang bumabangon, di ba? Sino rito mga coffee drinkers? Taas ang kamay. Ayun, nakapagkape na ba kayo? But parang iba, mukhang hindi pa nakapagkape. But anyway, ano ba, para saan ka ba bumabangon araw-araw? Dapat, hindi lang para gawin ang iyong nais mangyari sa iyong buhay, kung ano ang iyong routine, di ba? Minsan nakakapagod yung routine, di ba? Paulit-ulit, di ba? Kaya minsan kailangan mo ng break, di ba? And sabi nga nung isa nabasa kong quotation, minsan natatakot daw tayo sa adventure. Di ba? Kaya yung iba takot mag-try ng mga parang maaalangan siya o parang hindi niya kalkuladong pwede mangyari sa buhay niya. Sabi niya ganun, if you think adventure is o yung pag-venture into something that you are not that sure 100%, try routine. It is more lethal. Di ba? Subukan mo yung paulit-ulit ginagawa mo yun, di ba? Mababaliw ka eh, di ba? Kaya minsan kailangan mong lumabas, kailangan magpahinga, di ba? But more than your personal doing, your personal welfare, your personal sanity every day in your work life, in your career, para doon ka lang ba talaga nabubuhay araw-araw? Are we just living every day to earn money? Yun lang ba buhay mo para kumita ng pera? Or there is life beyond being in a situation that you're trapped, working daily hanggang sa mapagod ka 7 days a week? Diba? Parang naka-boring yun. You need to have something na masasabi mo na ito ang nagfu-fuel sa akin kaya ako bumabangon araw-araw. But again, another question that I have for you is, why is it that there's a church that you were commanded to be part of? By the way, ang pagiging bahagi ng isang iglesia, ito'y utos ni God sa bawat mananampalataya. So, dahil ito'y utos ng Diyos, kailangan pa ba kinukulit-kulit ka? Kung tutuusin mo talaga, hindi ka na dapat sinasabihan na mag-church. Bakit? Inutusan tayo eh. Di ba? Na mag-church, dapat yan,
Basic yan eh. Basic na duty nating mga Christian ang hindi lang manalangin, hindi lang magbasa ng Biblia, hindi lang mag-worship, kundi ang umattend ng church at makibahagi sa gawain ng Diyos. Basic po nating duty bilang mga believers. So, why is it that there's a church that you were commanded to be part of? Para saan nga ba maging kabahagi ng isang iglesia? Ito ba'y para lang may dinadaluhan ka, meron kang inaatinan every Sunday of your life? O there is more sa regular church service na dinadaluhan natin? Of course, para sa mga baguang believer, marami, kasi minsan pagsalitang church, maraming meaning, di ba? Iba ang isip nila, building, di ba? Nakasanayan lang ho natin tawagin church ito, pero ang talagang totoong church, tayong mga mananampalataya. Because we are the ones that are being indwelt by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nananahan po yan, hindi sa mga templo o sa mga ribultong gawang kamay, kundi nananahan sa bawat mananampalataya. That's why if you have Jesus in your heart, you have the Holy Spirit, and the Holy Spirit dwells in you, and dwells as well in us as a group of believers. That's why we are called a church. The body of Christ. Siguro ang Holy Spirit, kumbaga sa illustration ng katawan, parang mahalin tulad ko siya sa dugo. Tapos tayo, iba't ibang parte ng katawan. May daliri, may bibig, may paa, diba? May ilong, may tenga, iba-ibang parte tayo ng katawan ni Kristo. Pero lahat yan, dinadaluyan ng dugo. Did you get the idea? So yun ho tayo, church. Each of us ay may part. Don't say na ang part ko lang sa church ay, Pastor, umattend, magbigay, uwi. Umattend, magbigay, uwi. Umattend, huwag mo na magbigay, uwi. Bandang uli, huwag na muna umattend. Nababawasan. I mean, hindi lang ho tayo niligtas ng Lord para pamparami ng upuan. Kung higit pa po dyan, may pinapagawa ang Lord sa atin. So my question is, before we start, what do you think is your life mission? Alam niyo, napakahalaga ng may mission ka sa buhay. Sino rito may motto? Ano yung motto? Hindi, Ajinomoto yun. Alam niyo yung motto? Ano ba? Time is gold. Di ba? May ganun ba kayo mga sarili ninyong kasabihan? Di ba? Yung mga linyahan. Dapat meron tayong ganun eh. I suggest, one time umupo ka, mag-spend ka ng time para magmuni-muni. Pagkatapos mag-meditate, tapos tanungin mo siya, Lord, ano ba talagang pinapagawa mo sa akin, sa buhay ko? Tapos isulat mo. And Lord, ano bang bahagi ko sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo? Dapat kasama yon. Hindi pwedeng pansarili mo lang na nabubuhay ka lang para sa personal plans and dreams mo. Tandaan nyo, malapit nang magwakas ang mundo, puro sariling dreams mo pa rin. Wala, magugunaw din yan. Dream house mo, pag nag-rapture, iiwan mo yan. Diba? Mas mahalaga itong pinapagawa ng Lord sa atin. And of course, so magkaroon ka ng formulation ng personal life mission mo. Let's say yung mga linyahan na, katulad ako noon, I remember I was high school then. Tapos ang naging formulation ko ng life mission ko is to live for Christ, to lead others to Christ, no matter what's the price. Mayroon pang konting rhyme. Pero to live for Christ and be like Christ and lead others to Christ no matter is the price. Kabisado ko hanggang ngayon by heart. Kaya yun ang alam kong dapat kong gawin since high school days ko. Why don't you formulate your own life mission? Kasi alam nyo, pag alam mo yung gagawin mo sa buhay, kahit saan ka masagi na sa gulo ng buhay mo, babalik ka pa rin kasi alam mo yung alam mo yung tinatahak mo, alam mo yung finish line, alam mo yung goal mo eh. But if you don't have such kind of life mission,
it is easy for you to be involved to something or to anything and to do almost anything. And only to realize that you are just wasting your time. Di ba? Katulad ako, kung hindi calling ng Lord ang magpastor sa akin, nagsasayang lang ako ng panahon ko. Of course, malalaman mo naman kung saan tao may calling sa pagpapastor. Di ba? May mga qualifications naman sinabi sa Bible yan. Di ba? So, like si King Saul, there are many characters in the Bible na kailangan alam nila yung role nila eh. Pag ginawa nila yung isang bagay na hindi para sa kanila, minsan napaparusahan sila ng Lord. Dahil si King Uzziah, pinilit niya pumasok sa templo dahil na-late yung high priest. Ang tagal naman ng high priest niya, ako na lang ng insenso sa loob ng templo. Eh dahil hindi niya calling yon, ano nangyari? Nag-alay siya ng insenso sa loob ng templo, right there and there, he was struck by God with leprosy. See, if it's not your calling, then leave it. Bigay mo sa mga may calling. Pero ano ba ang role? Example, imagine music team. Hindi ka naman musikero. Pinilit mo, nagtugtog. Anong mangyayari? Magkakagulo yan. Diba? Buti pa yung hayop na combo ni, sino ba yun? Maganda tunog, di ba? Pero yun, baka magkagulo eh. Kasi hindi mo nga linya. Tama? So, alamin mo kung ano yung role mo, ano yung part mo. At, para hindi ka nagsasaya ng time, energy, and effort. Now, as a church, we formulated our church mission statement. At ano yung ating church mission statement? To honor God and be a loving church, sharing the gospel, and discipling people to Christ to reach the world until He comes. So, ito yung parang battle cry natin as Olongapo Grace Baptist Church. Naghihintay kayo, meron pala doon. Naka-tarp na pala, no? Kaya nga natin pinrint yan para maalala nyo, kaya tayo church, para sa mission na yan. Nabasa nyo ba dyan para mag-uupo at umattend lang ng church service? Wala no? Di ba? Because our mission as a church begins the moment we leave this place. Pag lumabas ko kayo sa pintuan, doon na nag-i-start ang mission mo bilang kabahagi ng iglesyang ito. At ang pagbabahagi ng gospel, pagtulong sa mga taong nangailangan ng panalangin at pagdidisciple, trabaho nating lahat. Hindi lang ni pastor o ng mga kung sino man ng mga kilala natin na mga workers or volunteer workers. Ito po'y trabaho nating lahat. Now, pag-usapan natin yung topic na tinawag kong You're on a Mission. You're on a... Sabi mo nga sa katabi mo, You're on a Mission. Pastor, pwede ba na tsaka na muna sundin yung utos ni God? Ang dami kong problema. Bigat na ako, punong-puno ng schedule ko, wala nang puwang, wala nang time ako para gawin yung pinapagawa ni God sa akin. Naghihirap na ako, nagdudusa na ako sa kalagayan ko. Minsan ganun sasabihin ng iba, di ba? Pero nang sabi ni Paul kay Timothy, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. Mga sundalo tayo ng Diyos. You're on a mission. Ang tanong, ginagawa mo ba yung part mo? Kumbaga sa Filipino picture of unity, yung bayanihan, di ba? Nakita na kayo ng bayanihan. Parang hindi na ata ngayon, hindi na, no? Pero kayo nakakita pa nung, ako parang, may nakita rin akong bayanihan kasi lumaki ako sa Pangasinan nung maliit pa ako. Nakakita ako na naglilipat ng kubo. Bayanihan talaga, di ba? Ganun yung picture natin ng unity. Lahat may kanya-kanyang buhay. Imagine kung lahat nagbubuhat tapos ikaw nakagano, no? Woohoo! Di ba? Hindi bayanihan yun eh. May mga, magpapabigat ka lang lalo. So dapat tayo, meron tayong
alamin natin kung ano yung role natin. I understand most of us maybe are still clueless kung anong part mo sa ministry. My suggestion is do the basics. Ano yung basic? Prayer, reading the Bible, attending the church. Tapos magpa-disciple ka. As you do that, and then samahan mo na mag-volunteer ka, parang nagtatry ka kung ano bang, subukang mag-volunteer sa kids, di ba? Magtuturo. Eh, nung nag-volunteer ka sa kids, nagkagulo, ay, hindi ka pwede ron. So, lipat. Ano kayo ba? Music. Nung nag-join ka sa music team, nagkakagulo, hindi alam kung anong tono mo. So, hindi ka rin doon. Hanapin mo, mag-explore ka. Sabi mo nga sa katabi, mag-explore ka, kapatid. Explorein mo. Yeah? And, of course, it might be na yung part mo sa church ay hindi yung mga nakikita sa stage. Minsan may mga tao, parang sa Corinthian church noon, lahat gusto mag-speaking in tongues kasi napaka-spectacular gift eh. Di ba? Sabi ni Paul, alam nyo, mas mainam pa yung nagpe-preach o nagpa-prophesy kaysa nag-speaking in tongues. Kasi pag nag-speaking in tongues, ikaw lang nakakaintindi. Tapos wala pang interpreter, manahimik ka. Diba? Sabi ni Paul, may regulation siya dyan. Pero pag nagpa-prophesy ikaw, nag-share ka ng Word of God, maraming na-encourage. Sabi ni Paul, I would rather have you prophesy than speak in tongues. Sabi ni Paul yun. Ibig sabihin, hanapin mo yung mga bagay na makapag-contribute ka kaysa yung sisikat ka. Di ba? Minsan, naghahangad yung marami, sana balang araw, ako rin, gano'n. That's good, maganda yung naghahangad ka, pero hindi naman yung pinapagawa ng Lord. Okay? Pinapagawa ng Lord sa atin as a church is the Great Commission as found in that passage. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Now, dalawang bagay lamang po gusto ko ibahagi sa inyo. Una ay, since you're on a mission, number one, know your mission. Alamin mo kung ano ang mission mo. Now, sa Great Commission passage, I try to check that and chinek ko muna yung context niya. Ang context nitong Great Commission passage, Matthew 28, is si Christ ay nabuhay magmuli after 3 days from His crucifixion. Tapos, He said to His disciples when He showed Himself the first time, oh, let's meet in Galilee. So after 1 week, that would be another Sunday. Kaya every Sunday nagpapakita si Christ sa mga disciples niya. Sunday na sila nagmi-meet. And on the first day of the week, sabi, let's meet in Galilee. So nagkita sila sa Galilee. Sabi nila, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Yung madalas sila nagmi-meet. And what can we say about this? 11 na lang ang disciples. Di ba, may isang magtataka, marami kayo, o kaya may kasama ka, biglang ikaw na lang. Nasaan na ibang kasama kong mag-serve sa Lord? And sometimes it happens. Parang tayo na sa 11 disciples. But our mission goes on even if others fail. Naalala nyo, di ba may kabarkada ka na kasama mo nagtatapat, tapos biglang ikaw na lang, hindi mo na siya kasama. Di ba? Hindi ko sinasabing si Judas yun, kasi dito sa context, si Judas yun wala. No? Ang sinasabi ko, whether makasama mo yung naglilingkod sa Lord o hindi, tuloy ka lang. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, tuloy ka lang. Huwag kang tumigil. Di ba? At alam po ninyo, tingnan itong sabi rito sa next line. The 11 disciples went to Galilee. Ang Galilee po, diyan sila unang tinawag ng Lord. No, your mission starts with God's call. That's when the Lord Jesus called them to be His followers, to be His apostles, to be His disciples. Di ba? Minsan nire-remind tayo ni God. Tandaan nyo, yung mga disciples na to, bagsak lahat sila. Bakit? Akala nila si Kristo maghahari na, tapos biglang namatay, ipinako. So lahat sila bagsak, yung mga pangarap nila na maging kabahagi, maging isa sa mga nobilities ng Kingdom of Israel, probably, lahat ng yon na shatter. Kaya sabi, di ka, mangisda na lang tayo, sabi ni Peter, balik sa pangingisda.
But your mission starts when the Lord calls you. Next, and when they saw Him, nung nakita nila si Kristo, anong ginawa nila? They worshiped Him. Sinamba nila si Jesus. Gathering to worship Christ is a top priority. Ito yung ilan sa mga schedule mong dapat hindi nagagalaw. Dapat pinoprotektahan mo. Hindi yung naghahanap ka, kailan kaya kami mag-outing ng Sunday? Di ba? Minsan pagka may mga long weekend, yari ang church niyan. Di ba? Yes! Uy, long weekend, sa yung Sunday. Yes, magkakaroon ako ng excuse para hindi mag-church. Pastor, pasensya na kasi Ba't kayo nagsasabi kay Pastor? Si Pastor nag-church lang din at ginagawa niya yung part niya. Sino ba dapat ang kausap mo sa pag-church? Di ba si Lord? But of course, kahit na meron silang great disappointment, quote-unquote, yung mga disciples, they continued on. And of course, hindi mo rin maiiwasan na may mga nagdududa pa rin sa ginagawa ng Lord. Isipin mo, the greatest miracle is the resurrection. Kaya nga nung tinanong ng mga Pharisees si Christ, show us a sign. Kung ikaw talaga ang Kristo na hinihintay namin. Alam niyo sagot ni Kristo? Sabi ni Kristo, there will be no signs given to you but the sign of Jonah. You know what that means? Kung paano si Jonah na natili sa tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw, ganun din naman ang anak ng tao. He was talking about the greatest miracle to ever occur in Israel, which is His resurrection. But of course, sipin mo kung meron pa magdududa sa Lord yung kasamahan mo. 11 na nga kayo, naghudas na nga yung isa, present na nga kayo sa harap ng Lord, meron pa nagduda. Diba? Buti na lang si Kristo, hindi siya people controller na leader. Alam niyo yung people controller na leader? Dapat lahat ng sasabihin ko, yun lang. Dapat ganito lang. Diba? Na gusto niya lang yan, walang base sa Word of God. Pero si Christ, hindi niya kinontrol. Hinayaan niya, okay lang, magduda kayo. I understand. Diba? Inunawa sila ng Lord. But don't allow yourself to be distracted by others who are called in serving the Lord. Hindi tinawag malamig. Others are called by the Lord. Others are called in the Lord. Ice cold ang kalamigan sa paglilingkod. Tignan mo, hawakan mo, tapigin ng katabi mo kung mainit sa Panginoon. O baka nag-enjoy sa lamig ng electric fan. But of course, some will just doubt because that's what people are. Ayan ang tao Nagdududa sila, hindi mo pwedeng sabihin, lahat kayo mag-worship, lahat kayo magtaas ng kamay. Hindi mo pwedeng sabihin lahat, magtataas ng kamay. Di ba? Lahat tayo tumulong sa Project Sanctuary, hindi lahat magbibigay Ganun talaga ang church Isipin mo kung lahat tayo, ganun, napaka-stricto yung mga hindi nagtatights, lalagay namin dito sa pader. Yung mga nagtatights dito, the Tithers Club. Di ba? Hindi naman tayo ganun. Di ba? Di ba? I mean, just do your part. Do your part because yun ang ating next point. Okay, tama. Yun ang ating next point. Do your part. So number 2 na gusto kong i-share sa inyo ay do your part. Gawin mo ang bahagi mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, know your life mission. Sabihin mo nga, know your life mission and do your part. Gawin mo ang bahagi mo.
Anong sabi ni Christ sa verse 18? And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapamahalaan ay ipinagkaloob na sa akin, sabi ng Lord. All authority. You know why? Because man lost that authority when he sinned in the Garden of Eden, and when they allowed the fallen angels in Genesis chapter 6 to pollute the human race, and when they followed the leading of these evil spirits in Genesis chapter 11 to reach God in their own way. The three ways kung paanong naging depraved ang humankind. Una in Genesis chapter 3, next in Genesis chapter 6, and in Genesis chapter 11. Hindi lang Genesis chapter 3 nag-umpisa ang problema ng tao. So, unti-unti nawala yung endowed authority sa tao, but now it has been recovered by Christ. When He died, He went down to Sheol or to Hades, which is the abode of the dead, at doon niya kinuha yung tinatawag sa Revelation 1:18 that Jesus Christ holds the key of death and hell. He took authority. He captured it from the hands of the devil and is now giving us the authority. Ngayon, sabi ko nga doon sa kausap kong masyadong curious about demon possession, about evil spirit. Sabi ko, alam mo kung totoo sa inyo, yung issue ng mga demon spirits na nang-oppress ng tao, yung mga demonyo na yun, parang ipis lang yan na dapat tapakan ng isang mananampalataya. At hindi dapat katakutan. Pero, kaya takot ang marami dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila alam kung anong spiritual authority meron sila. Na tinanggap nila, simula nang tinanggap nila si Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. You just don't know the power that is within you, which is the same power that raised Jesus from the dead. You just don't know the authority you have. And sadly, most believers are living in fear. Nabubuhay sa takot. Samantalang sabi ng Lord, lahat na nga ng kapamahalaan, Satan is a defeated enemy. Jesus has conquered him and death and hell. Ano pa ikakatakot mo? Eto na lang. Kung si Kristo nasa puso mo, anong problema mo? May problema ka pa? May problema ka pa? Si Kristo nasa puso mo. Tataka ako, may mga Kristiyano na didepress eh. Ano? Didepress ka. Si Kristo nasa puso mo na. Kabagay, pwede rin naman na maging pulubi ka na may hawak kang pera, di ba? Di ba? Pwede? Pwede yun? Ang daming Kristiyano ganun, nabubuhay na spiritually poor, samantalang they are rich spiritually because of what Christ has given to us. Don't live in fear. Don't live na stressed out ka. Alam niyo kung ba't na-stress ang isang tao? Let me tell you this. Kaya ka na-stress kasi nakafocus ka lang sa sarili mong kaligayahan, sa sarili mong welfare, sa sarili mong sanity. Sorry, but that's my personal opinion. I might be wrong. Masyado mong iniisip, paano yun para sa akin sarili? Pero lalo sa mga naghihiwalay. Alam niyo kaya marami naghihiwalay? Kasi ang hanap nila personal na kaligayahan. Di ba totoo? I'm not happy anymore. I did not sign for this. Minsan may ganun pa sinasabi sila. Hindi pwede. Alam niyo, pagkaasawa, touch move yan sa chest. Yung chest dito.
Hindi yan sabi nga ng kasabihan matutunan parang kaning isusubo pag napasok ka iluluwa. Now I understand there are problematic marriages. Kung sa tingin mo ang laki ng problema mo sa asawa mo, gusto mo nang hiwalayan, basahin mo yung Hosea. Book of Hosea. Ako, nag-post lang ako niyan kanina sa Facebook Sabi ng Lord kay Hosea, propeta ito propeta, pero sabi ng Lord, pakasalan mo itong prostitute. Propeta, banal na tao, ikakasal ng Lord sa prostitute. Dahil yun ang kalooban ng Lord. Pinakasalan ni Hosea. Kaso kasal na nga sila, bumabalik pa rin sa dating gawin si Gomer, yung babae. Kaya siguro pag si Propeta Hosea lumalakad sa kalye, "Oy, prophet, okay yung asawa mo, magaling." Imagine, ay, sakit sa ulo. Di ba? Pero anong sabi ng Lord kay Hosea? Balikan mo yung asawa mo, mahalin mo. Dahil ganyan din ang karanasan ko sa Israel, sabi ng Lord. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lord kay Hosea. Hosea, huwag kang mag-alala dyan sa asawa mo. Kasi ako, naranasan ko rin yun sa ginagawa ng Israel sa akin. Niligtas ko sila sa Egypt, binless ko sila ng promised land, and yet they turn to other gods. Spiritual adultery. Our authority comes from the risen Christ. Kaya kung ang greatest symbol ng Christianity is the cross. Alam niyo ba, mas magandang symbol kung tutuusin, mahirap lang isipan ng iPhone, is an empty tomb. Think about it. We carry the cross, of course. That's our dear Lord Jesus died. But I think it's also good to think na one of the greatest symbols of Christianity is an empty tomb. Dahil nabuhay magmuli ang Panginoon, hindi na nanatiling patay. Kaya kahit kamatayan, hindi mo dapat kinakatakutan Kaya dapat pag Kristiyano ka, wala ka nang kinakatakutan. Si Lord lang, at saka yung asawa mo, siyempre, di ba? Tama ba yun? May mga merit, taas ang kamay. Yan. Takot ka sa asawa mo. I mean, may out of love, Out of love. Now, lahat ng kapamahalaan binigay na kay Kristo. Walang tira kahit kusing sa dyablo. Tandaan nyo, kahit konting kapangyarihan o authority, I'm talking of authority, hindi power. Ibang power sa authority. The Greek word is exousia, hindi dunamis, o yung parang exploding power. Authority ang ipinagkaloob sa atin. That's why even the angels cannot rebuke Satan. Cannot command Satan to go away. Pero tayo, binigyan tayo ng authority. In fact, sabi sa 1 Corinthians 6, we will judge angels. Now, sabi ni Christ, therefore, go therefore, and make disciples. Dahil lahat ng authority, spiritual authority, pinagkaloob na kay Christ, siya ang magdi-dispense sa iyo ng authority. Siya ang tatawag sa iyo. Naalala ko, minsan may mga churches sumisita. Katulad ako, nasita ako one time. Pastor ka? Sabi ka, opo. Sinong nag-authorize sa iyo mag-preach? Gulat ako. Sabi ko, naniniwala ako, may calling ako sa Lord na verify naman. Hindi, sino yung sa'yo, nag-authorize sa'yo simula nung kanununuan daw na spiritual authority line na gano'n? Ha? Dapat doon ka galing sa pinakauna na from group ni John the Baptist daw. Of course, Baptist ako. Hindi ko kinukutsa ang Baptist. May Baptist na gano'n. O yung authority line, dapat na
Napatungan ka ng kamay ng spiritual authority from ano. Sabi ko sa kausap ko, kayo po ba naniniwala na kilala niyo ho ba si Dwight L. Moody? O naririnig ko siya, magaling na evangelist siya. Sabi sa niya, alam niyo ba si Dwight L. Moody? He is the greatest evangelist of the 18th century. According to some, he has led 100 million souls to Christ. Hindi ko alam paano niya ginawa yun. Na-save si Dwight L. Moody, matanda na siya. When he preached to a place, nagsasara lahat ng mga nightclubs, yung mga cabaret, nagsasara lahat. Very powerful mag-preach. Naniniwala ka ba si Dwight L. Moody, man of God? Sabi, naniniwala ako, of course. Sabi ko sa kanya, alam niyo bang hindi yan na ordain? In fact, hindi siya kinikilala ng mga Bible schools that time. Ay, hindi nag-aral sa Bible school namin yan si Dwight L. Moody, kaya we disown him. Ang totoo niya, si Dwight L. Moody, pag nagpe-preach minsan, yung grammar niya mali-mali pa. But he was used mightily by God to preach the gospel, and he has led millions of souls to Christ. Walang authority yun. Hindi yung graduate ng kung anong Bible school na pinagmamalaki ng mga tao noon. Our authority comes from Christ. And no one has the monopoly. Walang monopolyo. You cannot say na, exclusive lang galing sa grupo namin, sa sekta namin, o sa amin, o sa leadership namin, o sa church namin, ang authority or whatever. No. Tandaan nyo si Apostle Paul. Sabi ko sa kausap ko, si Apostle Paul, alam nyo ba si Apostle Paul, hindi dumaan sa Jerusalem, pero apostol siya ng Lord. Naniniwala ka? Opo. Oh. Ngayon sabihin, dapat parte ka ng church namin, ng ano namin, ng linya namin. Hindi totoo si Apostle Paul nga, binali niya na yung myth na yun eh. Because when Paul got saved, when he tried to preach in Jerusalem, gusto siyang batuhin eh, patayin eh. Kasi pumapatay siya ng mga believers noon. So itinago na lang siya. And then 3 years, nasa Arabian desert siya probably, at one-on-one sila ng Lord. Kung paano 3 years si Lord with His disciples, 3 years din siya with Apostle Paul. And after 3 years, siya na si Apostle Paul. Hindi dumaan sa Jerusalem, hindi dumaan kay Pedro na senior disciple. Walang ganon na authority. Mauto-uto lang kayo nun. Hindi totoo yun. Ang mahalaga gawin mo yung utos. May utos na si Lord eh. Hindi naman nakapangalan, naka-exclusive sa grupo yan eh. Sa mga believers yan. Go, therefore, sabi ni Christ. Our concern is His concern. Anong utos? Do your part. Humayo ka and make disciples. Pastor, hindi ako marunong mag-disciple. Paano ba? Sino rito ang marunong magmalasakit? Taas ang kamay. Alam niyo yung magmalasakit? Sige nga. Sino rito ang marunong mag-alaga ng pusa? Or aso? Di ba may malasakit ka sa halaman? Pagka may pulubi, nagmamalasakit ka, naawa ka, di ba? Ang pagdi-disciple po ay pagmamalasakit sa isang mananampalataya na gusto mo na siya'y magabayan at lumago sa kanyang buhay. That's what discipling people to Christ means. You may not have gone through a training, hindi ka nag-Bible school, pero I believe you know how to care, di ba? Caring for souls is discipleship. O yung kung medyo lagyan natin ng responsibilidad yung caring idea na yan, spiritual parenting is discipleship. Lahat tayo balang araw magiging mga parents, o lalo yung mga hindi pa magulang dito. Sino rito wala pang anak? Taas ang kamay. Mga wala pa. Alam, balang araw kayo mga hindi nyo pa naranasang mag-alaga ng anak, magpalaki ng anak. Matututunan nyo rin yan eh. Kasi, ibibigay ng Lord yan, ituturo sa'yo ng Lord yan ang pagmamagulang.
Ganon din ang pagdi-disciple. Si Lord magtuturo sa'yo kung sa tingin mo kulang sa training and church o hindi ka na-train. Basta meron kang caring heart. Kaya mo mag-disciple. Tanungin mo yung katabi mo, kaya mong magmalasakit sa kaluluwa? Tanungin mo. Kaya mo bang magmalasakit sa kaluluwa? Anong sagot? Oo daw. Sabihin mo, pwede ka mag-disciple. Because our task is to make disciples. Not to make, maganda yung ating music team. Okay. And I understand there are churches na minsan yun ang kanilang specialization, na mga churches na may maganda yung music ministry nila. May iba naman, schools ang specialization ng church. Hanapin lang naman ng church yun kung anong specialization nila. Pero making disciples is the main thing. Okay? That's the main thing. Huwag tayong malilihis sa main thing. Oh, we have building project pero hindi tayo malilihis sa main thing. Go therefore and make disciples of all nations. Anong ibig sabihin yan? Ang utos sa iyo ni God ay pang-international ka. Wow! Lalo ngayon, hindi na mahirap gawin yan. Bakit? Social media. Sino rito may kaibigan sa Facebook na hindi Pilipino? Foreigner? Meron? Naghahanap ng foreigner. Ay, hindi. Ano? Naghahanap ng foreigner. Iba pala. Di ba lahat tayo may mga friends sa Facebook na hindi naman Christian? Ay, hindi naman Pilipino? Pastor, hindi ako marunong mag-English. Google Translate is the key. Alam niyo ba ako may binabalak akong i-disciple? Pranses. Nagkita na kami, hindi ko siya maintindihan mag-English. Lalo hindi ko siya maintindihan sa salita niyang French. Kaya ayayin ko lang siya mag-French fries, baka magkaintindihan kami ron. Hindi. Pero meron akong lesson na ang language ay, ang discipleship lesson ay nasa French language. Yun ang gagamitin ko sa kanya. Bakit? Ang command sa atin, our task is worldwide. Hindi ka lang pang Pilipinas. Lalo, alam niyo ba tayo mga Pilipino, naniniwala ang maraming mga bansa dito that the Philippines is the modern Antioch. You know what that means? Kasi sa Acts chapter 13, it is the church of Antioch that sent the Apostle Paul along with Barnabas and Silas and Mark, missionary sending church ang Antioch. Alam niyo ba ang Pilipinas nagiging missionary sending country na? Dati US, di ba? Ngayon, wala na yung US, mission field na yung US. Pero ang Pilipinas na ngayon, ang nagiging missionary sending country sa buong mundo. And we are the only race na nakakalat-hata ng kalat na kalat sa buong mundo. Kahit saan ka magpunta, may Pilipino. Greenland, napakalamig doon, may Pilipino. Iceland, may Pilipino. Nagkalat ng Pilipino at napaka-potential maging missionary pagka nasira ng gospel at naturuan. Ito, medyo special quote-unquote revelation to. Pero, I seldom use that word revelation kasi, unless theologically tama yung thinking mo. Ang role nating mga Pilipino sa end time, tayo ang magiging mga missionaries sa mga bansa. Kaya hindi ka lang pang Pinas. Tingnan mo nga yung beauty ng katabi mo kung pang Pinas lang yan.
di ba, we are highly adaptable. Ang dali nating mag-adjust, ang dali nating matuto ng lengguwahe. Ang ganda nung ating pakikitungo sa tao. We are, by default, hospitable tayo. Kaya gustong-gusto ng doon nga yung kaibigan ko sa Finland, sabi nung kaibigan kong nurse sa Finland, by the way, kung may kilala kayong nurse na gusto mag-Finland, sabihan niyo ako kasi nagdadala siya ng mga Filipino nurses doon. Sabi niya ganun sa akin, alam mo ba, Pastor, sabi ng mga Finnish dito, yung mga matatandang Finnish, sabi nila, kung magpapaalaga daw sila sa isang nurse, gusto nila Filipino nurse. Kaya dala ng nurse doon sa Europe. Kasi iba mag-alaga ang Pilipino. You just don't know how blessed you are as a Filipino. Diba? Huwag mo nang piliting tumangos pa ilong mo, pumuti ang kutis mo, no? Unique kayo, yan na yan eh. Diba? Baptizing them. When we baptize people, of course, we desire them to grow as part of God's family. And teaching them. Itong pinakamahirap sa Great Commission eh. Yung teaching them. We need to teach and guide the believers. Pero, yung next part dyan, to observe all that I have commanded you. Ganyan ang pagdi-disciple. Tuturuan mo siyang sundin ang lahat ng salita ni Christ na iniutos niya. Sino ang pagsabi kung ilang commandments meron si Christ sa Bible? How many commands does Christ gave in the gospel alone? Sayang may premium. Anyway. Bubulong ko na lang sa inyo mamaya. But we were commanded not only to share the gospel, but also to help them grow in the faith. Paano? By teaching them, sharing to them ang mga iniutos ni Christ. Paano mag-pray? O, sabi ng Lord, di ba? Paano mag-pray? Basahan mo yung Matthew chapter 6, sabi gano'n, di ba? Our Father who's in heaven, hallowed be your name. Yung ganung prayer, hindi ho yan kinakabisado. Ayan ho ay model prayer ni Christ. May mga help po dyan. Paano mag-pray? John chapter 14, 13, 14. Kaya nagwawakas tayo in Jesus' name. Kasi yun ang utos ni Kristo. Whatever you ask in my name. O, ano pa? Magbasa ng Bible, John 5:39. Inutos ni Kristo, search the scriptures. Because through them, you can be assured of eternal life. Ito yung mga commands ni Christ. Love your neighbor. Lahat yan, command ni Christ. Ayun ang ituturo mo sa i-disciple mo. Yung nababasa mo rin sa Bible. Hindi mo kailangan mag-Bible school pa. Unless gusto mo magpakalalim sa theology, pumasok ka mag-enroll sa Bible school. Pero, just by being an ordinary believer who is an avid reader of the Bible, you can disciple people to Christ. Teaching them to observe all. Teach them to be obedient. Teaching them to be obedient is our goal. Alam niyo ba ang pinakamahirap sa discipleship? Yung turuang sumunod sa Lord at sa word ng Lord ang mga tao. Kasi ang tao sanay na hindi sumusunod. Next, all that I have commanded you, mga utos ni Kristo, adhere Christ's commands and not man-made rules. Minsan may mga churches masyadong nag-a-adhere, minsan pinagyayabang pa nila kung ano yung kultura nila sa church, kung ano dapat supposed to be ang church, mga bagay minsan na rules and regulations na wala naman sa Biblia. Dapat kung ano lang ang nasa Biblia, yun ang ating main command, and we formulate details based on God's clear commands in the Bible. Hindi maggagawa ng sariling rules and regulations sa church na walang biblical basis. Ang sinusunod na pagganon, tao, hindi Diyos. Okay?
Adhere Christ's commands and not man-made rules. And sabi ni Christ, I am with you always. Sasamahan ka ng Lord. Christ assures His presence and His support for you. Pag sumunod ka sa utos ng Lord, hindi ka niya pababayaan. Sabi mo nga sa katabi mo, pag sumunod ka kay Lord, hindi ka niya pababayaan. Sunod ka lang. Pag sumunod ka talaga, hindi ka pababayaan. Kami, naranasan namin yan. Naranasan namin yan. Hindi kami pinapabayaan ng Lord dahil napakabuti ng Lord. Basta sunod ka lang. Di ba? Ano sabi? I am with you always to the end of the age. He is faithful to His promise. Minsan we have this what we call fear of uncertainty. Takot tayo kung anong pwede mangyari sa future. But, huwag kang matakot. Bakit? Nangako na si Lord that I will be with you always hanggang sa magwakas ang lahat. Ginaranti na ng Lord yan. You just have to do your part. Now, marahil ngayon may pinagdaraanan ka, punong-puno ng responsibilities ang problema, pero hanapan mo ng puwang o gawin mong priority ang pag-worship kay Lord. Ang spiritual growth mo, huwag mong pababayaan yan. Quiet time. At ang pagsunod sa kanyang utos na mag-share ng gospel at mag-akay ng kaluluwa para lumago sila. Kagaya nga ng sabi ni Christ ni Paul kay Timothy, share in suffering as a good soldier of Jesus Christ. Mga sundalo tayo, we are on a mission. At ano bang ginagawa ng sundalo? Sabi nito ni Paul, no soldier gets entangled in civilian pursuits. Pag ikaw, sundalo ka ng Lord, hindi pwedeng nakikihalo ka sa party-party ng mundo, nakikigulo ka, nakikisaya ka dyan, kasi ang target ng kaaway, yung mga nagliliwaliw dyan. You should be always on guard for your soul and for your family and for your friends and disciples. No soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim, anong aim? Is to please the one who called him or who enlisted him to be his soldier. So you're on a mission. You are God's soldier on a mission field. Wala pa yung party-party rito sa lupa. Kaya huwag kang masyadong enjoyin. Huwag kang naghahanap ng time para mag-enjoy. Maganda rin may R&R kung loobin ng Lord, pero hindi natin priority yan. Ang priority natin ay gawin ang ating mission sa lupang ito. Now, reflection question. Am I living, working, and fighting for the King of Kings and Lord of Lords? Nabubuhay ka ba para sa Kanya? Yung bang trabaho mo, kabahagi si Lord? Alam niyo ba, whether you like it or not, sa trabaho mo, may bahagi si Lord dyan. Bakit? Siya nagbigay sa'yo ng lakas. Siya nagbigay sa'yo opportunity. Siya nag-iingat sa'yo araw-araw. Siya nagbibigay sa'yo ng kalusugan. Siya nagbibigay sa'yo ng wisdom. Siya nagpo-protect sa'yo at sa family mo. Siya nag-shield sa mga business endeavors mo. Hindi mo alam ang laki ng bahagi ng Lord. Saan ka nakakita ng negosyo na 90% galing sa Kanya tapos 10% lang ang tatanggapin? Niya pabalik. May ganun bang hatian? Siya kapital, siya lahat. Pero si Lord, hindi niya kailangan ng anything sa iyo. Ang gusto niya lang, isama mo siya. Gawing partner mo siya ng pang-araw-araw mo. Huwag mo yung iiwan si Lord ng Sunday lang. Lord, balik na ako sa Monday to Saturday routine ko. Diyan ka lang, Lord, ha? Kaya nga hindi tayo nagagawa ng ganun, eh. Kasi iniiwan mo yung Lord mo. Pagka yung sinasamba mo, iniiwan mo pagkalinggo sa church. Si Lord, dala-dala mo rito. Kahit saan ka pumunta. And partner with the Lord. Bakit? Sa Kanya lahat, eh. Galing sa Kanya lahat, kaya ka nagpa-function everyday. And
to make him as partner of your endeavor and take part as well sa kanyang pinapagawang misyon sa iyo at sa church as a body of Christ is our mission because we are all on a mission. Lord, salamat sa reminder sa amin about the main thing. Help us, Lord God, to find no sleep if So, alright. Good morning po. Pwedeng pa-help ng pabigay nung ano? Para Yun. So, dako na po tayo sa ating Lord's Supper. Pwede po ba makahimo na ng isang ngiti dyan? Yan. Para taas natin yung ano natin, energy natin. Alright. Sabi sa 1 Corinthians 11 verse 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. The Word of God. So, ano lang po, sino po dito sa atin yung gumagamit ng Facebook? Yung social media na Facebook? Taas po ang kamay. Gumagamit ng Facebook. Webig, hindi ka na nagpe-Facebook? Alright. O, sa mga gumagamit po ng Facebook, kung matagal na po yung gumagamit, sa Facebook po meron tayong mga memories na tinatawag. After 3 years, magpa-flashback yung photo. Ay, ito yung nangyari sa akin way back ganito eh. Di ba? Pero sometimes, memories po kasi may dalawang bagay. Ang memories, ito yung, may mga memories kasi na masaya, meron din malungkot. E minsan, pag nasa Facebook nagpa-flashback, ay, malungkot tong bagay na to, hindi ko na uli i-share. Kasi pwede natin i-share button uli yun eh. Tapos, pag masaya naman yung isang bagay, masaya yung memory ng mga in the past, we keep on sharing it. Para sa susunod, makikita uli natin. Tama po ba? Sino gumagawa nun? Ako kasi pag yung nakaraan na, tapos hindi ko gusto, hindi ko na sinishare, ayoko na uling makita sa susunod, parang ganon. Pero pag napakaganda, for example, you win this prize, naging excellent ka sa ganitong bagay, I keep on sharing it. Para sa susunod, maaalala ko ulit, okay. Maganda yung bagay na nangyari sa akin dito. So, I keep on doing it. Parang gano'n, no? Gano'n din po pagdating sa Panginoon. No? Sana we keep on sharing God. Kasi dito sa ating Lord's Supper, pinapakita dito na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Noon pa man, hanggang ngayon na nakaupo kayo dyan, nire-remind tayo ng Panginoon na mahal niya tayo. So dapat kagaya nung sa Facebook, we keep on sharing kung ano yung pagmamahal na meron sa atin. Entirely, pag nag-flashback, share the Word of God. Pag nag-flashback ulit, share the Word of God every day. Kasi dapat, kung ano yung magandang moment na meron tayo, we keep on praising God sa lahat ng bagay. Tama po ba? Alright, so let's partake the Lord's Supper po muna before we pray. And let us all reflect sa mga magandang bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Let us pray.
Heavenly Father, we are thankful, God, for the past few years na kasama ka namin, Panginoon. Even today, Panginoon, na we keep on standing, Panginoon, because of your grace, because of your love, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we will entirely, Lord, keep on sharing, Lord God, how great you are, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kasi hindi mo kami pinabayaan sa lahat ng bagay na nangyayari sa amin, Lord. So as we keep on standing, as we keep on doing this, Panginoon, we will keep on sharing until you come, Panginoon. So this is our prayer, God. In Jesus' name. Amen. Ayan, sa mga na-remind ngayong umaga sa salita ng Panginoon, magsabi ng Amen? Amen. Alright, thank you, Pastor Jonathan, for that message. It was a great reminder for all of us. So, let's move on to our church announcement before we end our program. Every Sunday po, dalawa ang ating services. We have our 9:30 a.m., the main service, which is ngayong umaga. And we also have our 9:30 p.m., our late night service. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating prayer convergence po every Wednesday, 7 p.m. dito po sa ating simbahan. Last Wednesday, ang nag-message po at ang nag-lead ng prayer was Pastor Joshua. So it was extra special. May extra special kasi ang ating lead pastor ang nag-share ng word last prayer convergence. Ayan, so inaanyahan ko po ang lahat. Tayo po ay mag-join in. Sama-sama po natin ipag-pray ang ating simbahan. Also, ang Quest After School po ay tuloy-tuloy pa rin po. If you are, although end na kasi ng school year ngayon, pero kung kayo po ay naghahanap pa rin ng lugar, kung saan gusto niyong tumambay with your friends, ayan, message nyo lang po si Pastor Lights at ihahanda po ang simbahan para po sa inyo. Next, we have our Project Sanctuary for our announcement. Ayan, kung makikita nyo po yung ating poster sa likod, marami na pong mga boxes na na-tick. Praise the Lord. But still, we have more boxes to go. So, ayan po, kung kayo po ay merong puso, talagang kinoconvict kayo ng Panginoon to give for this project, ayan po, lapit lang po kayo sa akin or kay Pastor Josh. At yun nga po, yung mga boxes po na yan, it's worth 500 pesos. And if you want to share it with your friends, kasi medyo malaki para sa inyo, pwedeng-pwede po yan. Ang alam ko, meron ng mga kabataan na nag-share ba sa isang box, so praise the Lord for their hearts. Ayan, so kung kayo po ay may mga katanungan about dyan, lapit lang po kayo sa akin. Although, ito nga po, last week po, may mga nag-request for solicitation letter. Unfortunately, we can't give you that today. Kasi po, si Pastor Josh the paper, but next Sunday po, surely meron na po kami may bibigay para sa inyo. So thank you for your patience po. Next we have for announcement. Anything else? Wala na po. So with that, are we blessed today? Ayan. So before we end, tinatawagan ko po si Pastor Jonathan to close us in prayer. Let us all stand up. Tayo po'y manalangin. Our loving Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for blessing us with your word, for blessing us with a group of believers that we come together in this place that you have provided. We also thank you for the opportunity, Lord God, and the call and the mission that you have entrusted to us. Help us, Lord God, to be indeed actively doing our part, Lord God, as you are calling us, Lord God, to share the gospel and lead people to Christ. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Thank you so much. Praise God and have a wonderful Sunday, everyone.